Ang sarap magmahal kung sa bawat segundo, alam mong ikaw ang pinili ng taong pinili rin ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Walang bago sa bawat araw. Katulad pa rin sa mga nakalipas. Boring at laging nakakaantok lang. Lalo na nung nag-aral na si RJ sa Maynila. Mas naging tahimik at boring lalo ang buhay ko. Wala naman kasi akong kasama sa bahay. Kaya eto, siguro sasanayin ko na lang ang sarili ko sa ganito. Yung mag-isa na lang talaga. Kaya nga, eto, nung mag-chat sa akin yung pamangkin kong si RJ, sa wakas, may makakausap na ulit ako. Uuwi daw kasi siya. Kaya eto, sa araw ng pag-uwi niya, wala siyang nabanggit kung anong oras. Basta, uuwi daw siya. At eto na nga, tulog pa ako nung may marinig akong kumakatok sa may pintuan. Si RJ na yata yun. Napakaaga naman ata niya masyado. Kaya ito, bumangon na ako at nagsuot ng boxer short na manipis para maitago ko naman kahit paano yung galit na kadamay ko bago matulog. Kaya lang, kahit naka-boxer short na ako, di talaga kayang itago. Galit at tutok sa harapan. At ito, diretso na ako sa may pintuan at binuksan ko kaagad. Pagkabukas ko ng pinto, nagulat ako sa nakita ko. Kasi naman, hindi si RJ ang nakita ko sa harapan ng pintuan. Kaya ito, hindi ako nakapagsalita. At siya naman, tila ba gulat na gulat sa nakita niya. Kasi naman, nakatingin siya sa boxer short ko. Kaya ito, isinara ko na muna ulit ang pinto. Medyo nataranta ako eh. Akala ko si RJ lang. Ibang tao pala. Kaya naman nagbihis na ako kaagad sa silid ko. At eto, habang nagbibihis ako, may kumakatok na naman. At naririnig ko na ang boses ni RJ. Hala, bakit ako iniwan ni RJ dito sa may harapan ng pintuan? Kaya ito, nang biglang bumukas ang pinto, natulala na lang talaga ako sa nakita ko. Mula sa harapan ko, nakita ko ang isang nakahubad na lalaki na, hala, may nag-good morning pa sa akin sa may bandang ibaba. Hold up ba to? Tutok na tutok eh. At ayun, pinagsaraduhan niya ako ng pinto. At pagbalik ni RJ, eto, kumatok na ulit siya. At nung magbukas ang pintuan, nakabihis na yung lalaki kanina. Iba na yung suot niya ngayon. Nakadamit na at nakashort na makapal. Pre, pasensya ka na kanina. Wika ng lalaki pagkabukas niya ng pinto.
okay lang. Wika ko naman tapos eto. Pumasok na kami ni RJ. Dumiretso na muna si RJ sa kusina. Habang ako eto, naupo sa sala habang pinagmamasdan ng buong paligid sa loob ng bahay. Sakto lang naman ang bahay nila. Hindi ganun kalinis pero okay naman. Di din naman makalat at halatang lalaki ang nakatira. At nang mapatingin ako sa kusina, nagkatinginan pa kami nung tito ni RJ. Tapos, sabay iwas. Pero, yun na ba ang tito ni RJ? Bakit parang napakabata naman ata? Halos parang kasing edad ko lang, na parang mas matanda lang siguro sa akin ng ilang taon. Bata pa eh. Parang magkapatid lang sila ni RJ. At eto, di ko na namalayan na pinagmamasdan ko na pala siya. Napalingon kasi siya sa akin at nagkaasalubong na naman ng aming mga tingin kaya eto, umiwas ako. At eto si RJ, nilapitan ako at sinama ako sa silid niya. Pagpasok ko pa lang, parang inaantok na ako kaagad. Nakita ko kasi yung kama niya. Parang ang sarap mahiga. Puting-puti. Miguel, tabi tayo mamaya ha. Tsaka, samahan mo ako sa kusina. Tulungan natin si Tito Berto na magluto. Sige, RJ. Pero, bakit parang napakabata pa ng Tito Berto mo? Kasi Miguel, napakalaki ng agwat ni Tito sa sinundan niya. Kaya ayan, bata pa. Okay. Akala ko kasi matanda na yung tito mo, RJ. Hindi ko pala nabanggit sa'yo yan, Miguel. Pero, bago ang lahat, tara na. Mag-get na tayo ng mga gulay. Nagpapaluto kasi ako ng gulay kay Tito eh. Anong gulay yun, RJ? Pakbet. Para mas madaming gulay, Miguel. Tsaka, nakakamiss kumain ng gulay. Kasi doon sa dormitoryo natin, lagi nalang karne at frozen ng kinakain natin. Sa bagay, tama ka, RJ. Laging karne ang ulam natin doon. Di kasi nauubusan ng stock si Aling Yoli. Lagi kasing may take out. Oo nga, Miguel. Tara na. Papakilala pati kita kay Tito. Kaya ito, nagtungo na kami sa kusina. At paglapit ko sa tito ni RJ, ito, ipinakilala niya ako. Tito, si Miguel pala. Wika ni RJ, tapos ito. Tinitigan ako ng tito niya. Nagtataka tuloy ako kasi para ako matutunaw sa mga titig niya. Lumalakas tuloy yung kaba sa dibdib ko. Miguel. Uy. Okay ka lang? Uy. Natulala ka na. Wika naman ni RJ na eto, tinatapik ang pisngi ko. Hala, nananaginip ba ako ng gising? Bakit ganito? Para akong nabibingi sa nangyayari. Hello po. Wika ko tapos ito. Nakipagkamay ako. At ayan na naman. Nakatitig na naman siya sa akin. Teka lang. Parang nakita na kita. Alam ko na. Ikaw yung nakabanggaan ko. Wika ng tito ni Miguel. Naisip ko kaagad na
baka yun ang dahilan kung bakit kanina pa niya akong tinititigan. At ako naman ito, inisip ko din ng nangyari sa nakaraan. Ay, oo nga. Siya yung nakabanggaan ko habang naglalakad ako. Opo. Ako nga po yun. Wika ako. Habang ito, kinurot niya yung pisngi ko. Pre, napakagalang mo naman. May opo talaga. Okay lang naman sa akin kahit wag mo nang akong irespeto. Ang lakas kasi makamatanda. Okay, sige. Ano bang gusto mo na itawag ko sa'yo? Wika ko habang ito. Binigyan na niya ako ng sangkalan at kutsilyo. Tito Berto na lang. Sige, Tito Berto. Wika ko tapos kinurot na naman niya ang pisngi ko. Naiilang ako sa ginagawa niya. Di naman kasi ako bata para ganunin. Kaya lang, nakita ko si RJ. Kinurot din sa pisngi. Kaya naisip ko, baka normal lang yun. Ayoko mag-isip ng kakaiba. Baka normal lang yung ganito sa kanila. Kaya sasabay na lang ako sa agos.